talagang ito may katindihan ito. Kasi mga kababayan, ito pong si Henry Alcantara tila bumaligtad na po. At iba na ang mga pinagsasasabi. Kung nung una, umaamin-amin pa siya, ngayon mga kababayan, iba na po ang sinasabi niya at puro pagtanggi na po. So ngayon ito, pakinggan po natin mga kababayan at himayin po natin. Kine-credit po natin ito sa Bilyonaryo News Channel mga kababayan. Ano po, so i-play na po natin. Matapos umamin sa kanyang papel sa multi-billion peso flood control corruption scandal, tila nagbago ang ihip ng hangin para sa isa sa tinaguriang BGC Boys. Kasi di ba maliwanag mga kababayan na nung una, inamin lahat ni Henry Alcantara yung ugnayan po niya sa maanumalyang flood control, mga kickback at mga ghost project. At dahil nga po dyan, kung makikita nyo, nagkaroon nga mga kababayan ng pagkaka-aresto kay Henry Alcantara na naging dahilan pa nga din mga kababayan para ibalik niya yung mga perang nakulimbat po niya. So ngayon, kung mag-iiba yung statement, yung sinasabi ni Henry Alcantara, posible po siyang makasuhan dyan ng perjury, lalo na at nung nagbitaw siya ng unang salaysay po niya, sinumpaan niya po yun. So ngayon, ito, ituloy pa natin. Sa kanyang inihaing counter affidavit, sinabi ni Henry Alcantara na wala siyang kinalaman sa anumang kickback scheme o ghost projects. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Ito, pakinggan yung mabuti to yung mga sinasabi ni Henry Alcantara dito mga kababayan. At ibangga natin yan dun sa kanyang dun sa kanyang affidavit. Ano po dyan sa ombudsman. So ito, ituloy pa natin. Sa DOJ pala mga kababayan. Hindi ko na po titingnan to. Ito po galing sa puso ko. Nangangamba po kasi ako sa seguridad ng pamilya ko. Ito pong aking salaysay. Ay, marami pong mga tao na mababanggit. At ako po ay humingi ng tawad sa mga tao na to, pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. Hinihiling ko lang po sa ating buting chairman. September 23, 2025, nang emosyonal na magsalita si former DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Dito niya inilahad sa pamamagitan ng isang sinumpaang salaysay ang umano'y kalak. Ayan, maliwanag sinumpaang salaysay mga kababayan yung inilahad nito pong si Henry Alcantara. Ngayon, kung yung sinumpaang salaysay po niya na yan ay bigla niyang iibahin mga kababayan o babawiin niya yung mga sinabi niya dyan, posible po siyang makasuhan ng perjury. Lakaran pagdating sa pagtanggap ng kickback sa mga proyekto ng ahensya. Sa ilang pagkakataon pa raw, siya mismo ang nagde-deliver ng pera sa mga umano'y tumatanggap ng porsyento sa budget ng mga proyekto. Inayos ko po lahat yun at dinala ko po sa tauhan lang po ni Senator Joel somewhere in Bukawi po. Ang sabi ko po sa kanya, baka pwede, pakibigay mo lang to kay boss. Tulong ko to kung ano man ang future na plano niya. Yun po ay tulong ko. Pero hindi niya po alam na doon ko po kinuha sa flood control po. Pero sa pinakahuling counter affidavit na isinumite ni Alcantara sa preliminary investigation. Ito himayin muna natin yung himayin muna po natin yung una niyang sinabi. Ano ba yung sabi niya diyan? Inamin niya lahat yung mga tinulungan niyang senador, katulad po ni Senator Joel Villanueva na kung saan mga kababayan nagbigay siya ng 150 million para po kay Senator Joel. So ngayon, ang isa pa rin diyan mga kababayan, kung titingnan niyo po, nabanggit din ni na Henry Alcantara mga kababayan, ito pong sinasaldi ko. Ang nakakapagtaka lang po ngayon, bakit iba na ang sinasabi ni Henry Alcantara at sinasabi niya na wala siyang kaugnayan o hindi siya kasabwat or itinanggi niya sa madalit salita yung mga issue ng kickback at mga ghost project laban po sa kanya. Ganyan po katindi mga kababayan. Kasi kung titingnan nyo, hindi siya pwede magsinungaling. Tandaan niya, nagbalik siya ng pera ng DOJ nitong January 5,
Tila kumabig si Alcantara sa ilang statements na una niyang inilabas noong nakaraang taon. Matatandaang naghain ng reklamo ang NBI laban kina Alcantara at iba pang DPWH at high government officials kaugnay ng umano'y ghost flood control projects sa ilang parte ng Bulacan. Ayon kay Alcantara, dapat umanong madismiss ang kaso laban sa kanya dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya. O yan, dito nyo makikita kung gaano kasinungaling etong si Alcantara. Di ba mga kababayan? Alam nyo, nung una, talagang may sinasabi pa siyang galing sa puso. Pero ang nangyari mga kababayan, galing sa nguso. Kasi pagkasabi, biglang binawi eh. Biglang nag-iba ang statement nito pong si Henry Alcantara at itinatanggi na yung mga naging ugnayan niya. So ibig sabihin nga naman mga kababayan, kapag ka itinanggi niya yung mga ugnayan niya dito po sa kickback at ghost project, posibleng maisalba din yung mga pangalan ng mga tao na pinangalanan niya. Di po ba kaya nga sala sa hulog yung kumausap dito para baguhin yung statement? Kasi alam nyo, kahit itanggi ni Henry Alcantara ngayon, hindi na po may aalis sa isipan ng taong bayan yung ibinalik niyang pera kung gaano kadami. So ibig sabihin talagang sangkot siya at naging kabahagi siya ng pangungulimbat sa kaban ng bayan. Para magkaroon ng reasonable certainty of conviction. Para sa umano'y violations sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, sinabi ni Alcantara na wala umanong ebidensya na may pinapaboran siyang contractor, employee o kahit na sinong individual. Wala rin daw witness na nagsasabing nag-approve siya ng irregular payments o falsified reports para sa mga natukoy na proyekto. Wala rin daw maituturing na gross inexcusable negligence dahil deliberate daw na itinago ng kanyang mga tauhan sa kanya ang mga umano'y ghost flood control projects. Dagdag pa ni Alcantara, wala rin daw witness na makapagsasabing nag-facilitate siya ng kahit na anong payout. Diba sinungaling? Na nakalaan para kay Consaldi. Siya na nga ang nagsabi mga kababayan na siya ang nag-ayos ng mga pera para i-deliver kay Saldico. Sa ulo niya pa, yung stoplight at yung mga kanto-kanto papunta po sa tirahan itong si Saldico. Siya rin ang nagsabi na inihanda niya mga kababayan o siya ang naghanda nung pera na ibinigay kay Joel Villanueva na tulong niya daw di umano. Mga kababayan, tapos ngayon sasabihin niya wala siyang kinalaman dyan. Dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghahatid na hinihinging porsyento ng Consaldi sa iba't ibang tao niya. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Dahil sila po yung nag-message po sa akin through Viber, disappearing message po yun, na doon ko po dadalhin. May isa o dalawang beses na dinala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City. Ang porsyento ni Kong sa BGC. Minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street, Valle Verde 6, Pasig City. Mula Ortigas po, kakaliwa ka stoplight, may gate ka kanan, kakaliwa ka kanan, makikita na po yung bahay. Grabe, kita nyo, sa ulo pa mga kababayan yung tinitirahan. Yung tirahan mismo nito pong si Saldico, tapos ngayon, iba na ang sinasabi. Public funds, sinabi ni Alcantara na hindi umano siya nag-utos, nag-authorize o nag-participate sa pagsagawa ng ghost projects dahil tinago raw ng kanyang mga tauhan ang mga nasabing aktibidad. Wala rin daw kahit na anong proof na nakatanggap siya ng personal benefit sa mga natukoy na proyekto. Itinanggi rin ni Alcantara ang alegasyon ng direct bribery at kahit na anong partisipasyon sa mga umano'y bid rigging na nagaganap sa procurement ng mga DPWH project. Kaya ako mga kababayan, ako naniniwala dito na sablay yung ginawa nung nagpayo kay Henry Alcantara para gumawa ng ganitong affidavit. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, sabit po talaga si Alcantara dito. Saglip na ang mga kasong kakaharapin niya ay may kaugnayan lamang po sa maanumalyang flood control, madadagdagan pa yan ng kasong pagsisinungaling. Kasi nga, biglang nag-iba biglang nagkaroon ng amnesia, eto pong si Henry Alcantara at wala nang kinalaman agad-agad. Kaya nga yung kumausap dito na sangkot din sa